Sa panahon ngayon, napakahirap ng makahanap ng taong totoo sa mga salitang bibitawan niya, sa mga pangako na bibitawan niya sa'yo. Karamihan kasi sa panahon ngayon, napakabulaklak na ng mga salitang binibitawan. Pero hindi mo naman nakikita o nararamdaman yung mga pinangako niya sa'yo dati. Minsan kasi sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, nagiging bulag na tayo. At kadalasan nagbibingi-bingihan kahit alam natin na hindi na maganda yung mga nangyayari. Kahit alam natin na hindi na tama at kahit nasasaktan na tayo. Kaya naman today, gumawa ako ng list. Top 10 sign na pinaglalaruan na ng boys yung damdamin. Kaya what's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Dito na naman ang iyong lingkod, Gary Oki. At kung nagtataka kayo kung bakit ako nakakap, medyo mahaba na kasi yung hair ko. At hindi ako makalabas para makapagpagupit. Kasi pagpasensyahan nyo na. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Kaya huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin to. Unang sign para malaman mo na pinaglalaruan ka lang ng boys ay kapag gumagawa siya lagi ng mga excuses. Kasi may lakad pa ako mamaya eh. Sige, kita tayo. Pero pag oras na ng pagkikita nyo, gumagawa na siya ng maraming rason. Gumagawa na siya ng maraming excuses. Kaya may importanteng gagawin, kaya may importanteng lalakarin, kaya may importanteng tatapusin. Kaya ganito, kaya ganyan. Kapag ang kinakasama mo ay palaging may excuses, palaging gumagawa ng paraan para hindi kayo madalas magsama o hindi kayo masyadong magkita. In short, hindi ka na pinapriority. Malaking sign yan na pinaglalaruan niya lang yung feelings mo. Kaya watch out. Tip number 2. Kapag hindi siya lagi nagre-reply o sumasagot man lang sa tawag, or even kapag madalas na na-relate siya na mag-reply sa'yo. Kapag nagte-text ka ba, nagre-reply siya agad. Kapag tumatawag ka ba, sinasagot ka niya na agad. Granting na busy siya that time. Pero kung palagi at napapadalas na yan, yung tipong palaging busy o madalas hindi siya nagre-reply sa tawag o sa text mo. O kaya naman pag magre-reply siya, yung tipong wala ng taong gising, isang malaking sign niya na pinaglalaroan ka lang niya. Ang tao kasi kapag nasa relasyon niyan, excited yan na malaman kung ano yung nangyari sa'yo buong araw. Kung kamusta ka ba, ano nangyari sa'yo maghapon, o kahit hi, hello, kamusta na, miss na kita. Mga ganong text lang. Sa mga ganyang text kasi niya sa'yo, mapaparamdam niya sa'yo na may care siya sa'yo. Mapaparamdam niya sa'yo na may taong nag-aalala sa'yo. Dahil gusto kanyang makasama ng mas matagal dahil mahal ka niya. Kaya naman malaking question mark pagka hindi siya nagkakaroon ng time sa buong maghapon para kamustahin o i-text ka man lang. Magkaroon man siya ng time, sobrang gabing-gabi naman na. Yung tipong mapapaisip ka na lang na, siguro kaya ako tinext nito kasi wala na siyang ka-text na iba. O siguro kaya ako tinext nito kasi tinulugan na siya ng mga ka-chat niya. Kung ganyan yung kinakasama mo, nako, mag-isip-isip ka na. Kasi posibleng pinaglalaroan ka niya o niloloko. Okay? Proceed tayo sa number 3. Number 3. Kapag iniiwasan ka niyang i-post sa mga social media account niya. Sa panahon kasi ngayon, di ba, kapag ka in love ka, or kapag may jowa ka, o may asawa ka, or kapag ka committed ka na, madalas makikita mo sa mga timeline ng mga social media account ng mga yan. Yung mga girlfriend nila, yung mga asawa nila. Kasi nga, importante sila at proud sila na nakikita ng mga friends nila at sa mga bumibisita sa mga social media account nila na committed na sila, na may nagmamay-ari na sa kanila. Paano kung sa kahit anong post niya o sa kahit anong social media accounts niya, wala ka. Isang malaking sign na yan na ayaw kanyang ipakilala sa iba. Dahil posibleng hindi siya handang maging committed sa'yo. O posible din na pinaglalaroan niya lang yung feelings mo. Kaya naman kung ganyan yung kasama mo, tanungin mo siya kung bakit hindi kanya kayang ilagay sa social media accounts niya. Dahil kung hindi naman para sa ikabubuti mo yung rason, malamang pinaglalaroan lang niya yung feelings mo. Okay? Proceed tayo sa number 4. Number 4. Kapag hindi kayo lumalabas para mag-date, nagtaka ka na ba kung bakit laging take out yung mga dinadala niya sa'yo? Yung tuwing magde-date kayo, laging nasa bahay lang? Girls, kung hindi ka niya dinidate sa labas, kahit sa mga importanteng okasyon man lang, isa lang ang posibleng rason niyan. Ayaw niyang makita ng iba na kasama ka niya. O ayaw niyang magkaroon ng label yung pagsasama niyong dalawa. Kasi posibleng meron siyang iba o committed na siya sa iba. Kapag ganyan ang kasama mo, isip-isip ka na. Wala naman sigurong gusto na tinatago sila ng mahal nila sa buhay, di ba? Kasi kung mahal ka talaga niyan, i-display ka pa niyan sa labas na kasama niya para malaman ng iba na committed ka na sa kanya at siya sa'yo. At kung hindi ganyan ang kinakasama mo o ang partner mo, malaking sign yan na pinaglalaroan niya lang yung feelings mo o niloloko niya. Okay? Proceed tayo sa number 5. Ikalimang tip para malaman mo kung pinaglalaroan niya lang ba yung feelings mo.
Kapag tinitext ka niya, tinatawagan, o kapag nandyan lang siya sa tabi mo, pag kailangan ka niya. Tingin mo, tinitext ka lang ba niya dahil may kailangan siya sa'yo? Tinatawagan ka lang ba niya o tinitext ka niya kapag gusto ka niya matikman o gusto ka niya maramdaman? Kung oo, magising ka na sa katotohanan. Kung ganyan ang mahal mo sa'yo, hindi pong hindi nagpaparamdam kapag wala siyang kailangan. Yung magte-text lang kapag nag-iinit na siya sa'yo at gustong-gusto ka niya na makita, gigil na siya sa'yo. Yung kumikilos lang kapag may gusto siyang gawin yung dalawa ng magkasama, malaking sinyalis niya na pinaglalaroan ka lang niya. Ano ka ba sa tingin niya? Gamit na pagkatapos gamitin, itatago at saka lang ilalabas pag gusto ulit gamitin, ganun? Ano ka, material na bagay? Tao ka kaya? Dapat itrato ka niya na may respeto at pag-iingat. Kaya naman kapag ang boyfriend mo ay nagpaparamdam lang pagkakailangan ka niya, kapag ganyan ang treatment niya sa'yo, malaking sign niya na pinaglalaroan ka lang. Okay? Proceed tayo sa number 6. Ika-6 na tip para malaman mo kung pinaglalaroan ka lang ng nakakasama mo o ng partner mo kapag hindi ka kasama sa mga plano niya sa buhay. Ang taong handa kang makasama sa bawat oras ng buhay niya at palagi kang kasama sa mga plano niya sa buhay, yan yung taong gusto kang makasama ng matagal. At i-cherish ang bawat segundo na magkasama kayo. Pero paano kung hindi naman siya nagpaplano sa future na kasama ka? Paano kung sa lahat ng plans niya, walang kayo, kundi siya lang? Nako, isang malaking sign niya na hindi ka niya gustong makasama ng matagal o pinaglalaroan niya lang yung feelings mo. Kasi ito imagine doon, itong scenario na to. May nangyari sa inyo tapos hindi ka niya gustong makasama ng matagal? Ano yun? Ano pa bang magandang explanation doon bukod sa player siya at target ka lang, ganun? Kung ganyan ang partner mo, mas maganda pang mahalin mo na lang yung sarili mo kesa mahulog ka sa taong hindi ka kayang ipaglaban. Kaya kung hindi ka kasama sa mga plans niya sa future niya, at puro siya lang, malaking signs yan na sooner or later lolokohin ka niya o pinaglalaroan niya lang yung feelings mo. Okay? Proceed tayo sa number 7. Ikapitong tip para malaman mo kung pinaglalaroan niya lang ba yung feelings mo o niloloko ka niya. Kapag lagi ka niyang tinatawag sa pangalan mo, imbes sa call sign mo. Diba kapag mag-jowa kayo, usually nagpo-form kayo ng call sign, yung unique na tawagan yung dalawa. Kaya kapag pinakilala ka niya sa friends niya, tapos tinawag ka niya sa pangalan mo, parang awkward sa feeling nun, di ba? O kapag may kakilala siya sa paligid, tapos bigla ka niya tinatawag sa pangalan mo lang. Ang weird nun, di ba? Di ba? Kapag mahal mo ang isang tao, kahit sino pa yung nasa tabi niyo, tatawagin ka niyan sa paraang kikiligin ka. O sa paraang mararamdaman mo na may nagmamay-ari na sa'yo. Kasi syempre bilang lalaki, parang ego namin yan. At nakaka-proud yan para sa amin na committed na kami sa napaka-perfectong babae, di ba? Kaya kapag tinatawag ka lang sa pangalan niyo, kahit may call sign kayong dalawa, makapatanong ka na lang sa sarili mo bakit tinawag niya lang ako sa pangalan? Pero guys, sinyalis yan na pinaglalaroan ka lang ng lalaki. Okay? Proceed tayo sa number 8. Kapag hindi siya masyadong nag-o-open sa'yo. Kapag kasi mahal mo isang tao at may tiwala ka sa kanya, even yung darkest secret mo, nasasabi mo na sa kanila di ba? And kung matagal na kayong magkasama, tapos hindi man lang siya nag-o-open sa'yo ng anything na tungkol sa kanya, o sa origin niya, o sa kahit anong klaseng tao man siya. Dalawa lang yan Either wala siyang tiwala sa'yo, which is hindi maganda sa isang relasyon na wala kang tiwala sa partner mo, or pinaglalaroan ka lang. Siguro iniisip niya na hindi naman kayo magtatagal di ba? So, why bother, di ba? Kapag ganyan ang partner mo, layuan mo na yan habang maaga pa, bago ka pa masaktan ng sobra. Okay? Proceed tayo sa number 9. Ikasyong na tip para malaman mo kung pinaglalaroan ka lang ng lalaki kapag hindi ka niya pinapakilala sa mga tropa niya. Kung never mo pang na-meet yung mga tropa niya o yung mga kaibigan niya na matagal niya nakakilala dahil sa kung ano-anong rason na binibigay niya para hindi mo sila ma-meet, malamang yan ayaw niyang mabuking o ayaw niyang malaman ng iba, lalo na sa circle ng friends niya na committed na siya sa'yo. Ibig sabihin lang, malaking sinyalis yan na niloloko ka lang niya o pinaglalaroan ka lang. Kaya kung ganyan ang partner mo sa'yo, confront him. Ask him kung bakit ayaw kanyang ipakilala sa mga friends niya. At kung ang mga rason niya ay hindi ka nakumbinse o hindi ka panipaniwala, malamang sa alamang pinaglalaroan ka lang. Kaya mag-ingat ka. Proceed tayo sa number 10. Tip number 10 para malaman mo na pinaglalaroan ka lang ng partner mo. Ito yung one thing na meron ang lahat ng kababaihan. Intuition o kutob. Pero minsan kasi sa mga girls, kahit alam na nila na from the very start, player yung lalaki. Dahil kinukutuban sila every time na nagbibigay ng excuses yung mga partner nila sa kanila. Madalas hindi pa rin sila gumagawa ng hakbang para i-confront yung partner nila o
baguhin yung mga bagay. Kaya ako nga nasabi sa simula pa lang na madalas nagbubulag-bulagan tayo. Sobrang mahal natin yung tao. Bubulag-bulagan tayo sa katotohanan kahit kitang-kita na natin yung mga signs na to. At ramdam na natin yung kutob na niloloko ka lang niya o pinaglalaroan ka. Girls, don't waste your precious time and energy para sa mga taong hindi naman kayang pahalagahan yung mga bagay na ibinibigay mo para sa kanila. Kung akala mo na wala na magmamahal pa sa'yo ng higit sa kaya niyang ibigay, nagkakamali ka. Minsan, kailangan natin i-let go yung mga bagay na hindi nakakabuti sa atin kahit alam mong importante sila sa'yo. Napakalawak ng mundo. Napakaraming tao sa mundo at napakaraming lalaki sa mundo. Huwag niyong hayaan na bulagin niyo pa yung sarili niyo, lokohin niyo pa yung sarili para lang makaramdam ng pagmamahal sa taong hindi naman nagbibigay ng importansya sa'yo. Dahil ang taong totoong magmamahal sa'yo ay yung taong handang gawin kang priority kesa sa mundong ginagalawan niya. Wake up! Love yourself so much na hindi mo nakakailanganin na mahalin pa ng iba. Sa sobrang pagmamahal mo sa sarili mo, ang makakadaig na lang dyan ay yung taong kayang magmahal sa'yo ng higit pa sa kaya mong ibigay sa sarili. Whenever your heart is broken.